Pamagat, ang sikretong ipon ng asawa kong Pilipina at ang dahilan kung bakit nagkunwari akong walang alam. Kayo ba, gaano kayo kamahal habang lumalaki sa inyong tahanan? Dito sa Pilipinas, ang pagiging panganay o bunso ay maaaring magbigay ng magkaibang trato sa loob ng iisang bahay. At sa sitwasyong ito, laging may isang tahimik na nasasaktan at tinitiis ang lahat habang siya'y lumalaki. Ganito ang kwento ng ating bida ngayon. Isang babaeng ipinanganak na panggitnang anak sa 3 magkakapatid na babae sa Maynila. Laging nasa anino ng kanyang ate na sentro ng pangarap ng mga magulang at tagapagtanggol ng bunsong kapatid na laging sinusuyo. Sa huli, pinili niyang sumama sa isang lalaking Pilipino na iba ang mundong ginagalawan. Ngayon, nabunyag ang kanyang lihim na pagbili ng bahay para sa kanyang pamilya gamit ang perang bigay ng kanyang asawa. Kailan kaya makakamit ng kanyang buhay ang kapayapaan? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw. Ako si Lina. Ipinanganak ako sa isang lumang bahay sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc, Maynila. Ang aming tahanan ay isang apartment na gawa sa bato at kahoy na nakatayo sa isang hilera ng mga dikit-dikit na kabahayan. Ang mga bitak sa pader ay bakas ng maraming taon at kapag nababasa ng ulan, ang mga ito'y tila mga malalim na guhit ng kulubot sa mukha ng panahon. Bilang panggitnang anak sa 3 magkakapatid, ang kwartong ibinigay sa akin ay ang pinakamaliit na silid sa itaas na parang bodega. Isang maliit na bintana lamang ang naroon at ang espasyong iyon ang naging buong mundo ko. Ang panganay kong kapatid, si Ate Lorna, ang dangal ng aming ama at pangarap ng aming ina. Sana maging kahit kalahati ka man lang ng ate mo, iyan ang laging naririnig ko habang ako'y lumalaki. Ngunit hindi ko kayang tularan si ate. Hindi ako kasing talino niya at hindi rin ako marunong tumawa ng malakas sa harap ng maraming tao tulad niya. Siya ang laging ipinagmamalaki ng pamilya at umaasa ang aming mga magulang na makakapasok siya sa isang magandang universidad, magiging propesyonal at iaangat ang pangalan ng aming pamilya. Kaya siguro, lahat ng ginagawa niya ay may kasamang palakpak at papuri. Iba naman ang bunso naming kapatid, si Mina. Mula nang isilang, para siyang isang manika sa sobrang cute, kaya nasolo niya ang lahat ng pagmamahal ng aming mga magulang. Lalo na si inay, na nagpupuyat kapag nagkakasakit si Mina at ibinibigay ang lahat ng kanyang hilingin. Tinatawag siyang aming baby at saan man siya magpunta, paborito siya ng lahat. Ngunit ako, hindi ako kabilang kahit saan. Hindi panganay, hindi rin bunso. Isang gitnang anak na laging naiipit. Minsan, anino lang ako ni Ate Lorna. Minsan naman, tagapag-alaga ni Mina. Iyon lang ang papel ko. Dahil malayo ako sa atensyon ng aking mga magulang, kinailangan kong matutong mabuhay mag-isa, kumain mag-isa, gumawa ng takdang aralin nang walang nagtatanong. Lahat ay mag-isa kong nilulutas. Kapag nakakakuha ng mataas na marka si ate sa pagsusulit, may handaan sa bahay. Pero kapag ako ang nananalo ng maliit na parangal, ang tanging maririnig ko ay, malayo ka pa para maabutan ang ate mo. Ang pinakamasakit ay noong aking 18 kaarawan. Habang puno ng pag-asa ang aking puso, sinabi ni Itay, matanda ka na, magtrabaho ka na para makatulong sa gastusin. Ang mga salitang iyon ang nagtakda kung sino ako. Isa lamang akong makina na inaasahang magpapasok ng pera. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang pag-iyak ko sa unan ng gabing iyon. Sa bahay, ako ang laging gumagawa ng mabibigat na gawain. Paghuhugas ng pinggan, paglalaba, paglilinis lahat ay sa akin. Si ate ay abala sa pag-aaral at si bunso naman ay masyado pang bata. Iyon ang mga dahilan nila, ngunit sa akin, obligasyon iyon. Kahit minsan, hindi ako nakarinig ng salitang salamat. Dahil dito, natural na lumayo ang loob ko sa aking pamilya. Ang bahay ay naging tulugan na lang, hindi isang lugar ng kapayapaan. Kaya mas lalo akong nalulong sa social media sa aking telepono, Instagram, Facebook, TikTok. Doon, may mga nagsasabing ang ganda mo sa mga litrato ko at may mga sumasang-ayon sa mga opinyon ko. Ang pagkilala at pag-alo na hindi ko mahanap sa totoong buhay ay hinanap ko sa mundo ng birtual, lalo na ang mga komentong tulad ng, grabe, ang ganda mo, o ang ganda ng mga mata mo, na siyang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bawat araw. Ang mga litrato ko nakuha sa mga makukulay na iskinita ng Maynila ay laging maraming likes. Ang kombinasyon ng makalumang tanawin ng lungsod at ng aking itsura ang paborito kong i-post. Sa tuwing ginagawa ko iyon, kahit saglit,
nararamdaman kong may halaga ako. Isang araw, may lumabas na litrato ng isang lalaki sa aking feed. Maitim ang buhok, mukhang Pilipino pero may ibang dating. Nakangiti siya sa ilalim ng isang puno ng Nara sa Intramuros. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang kanyang profile. Nagulat ako nang makita kong matagal na pala siyang nasa Pilipinas. Ang nakasulat sa kanyang bio, 1 taon nang naninirahan sa Pilipinas, isang digital nomad. Ang salitang iyon ay parang galing sa ibang mundo. Ang tanging alam ko sa trabaho ay ang pumasok sa opisina sa umaga at umuwi sa hapon. Bigla, hindi ko na malayang pinindot ko na ang message button. Hi, mukhang matagal ka na sa Maynila. Taga rito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Isang simpleng pagbati, ngunit pagkatapos kong isend, kumakabog ang dibdib ko. Sa aking pagkagulat, wala pang 10 minuto ay may sagot na siya. Hello, talaga, taga rito ka, swerte ko naman. May mairerekomenda ka bang local na kainan? At doon nagsimula ang aming pag-uusap. Siya si Marco, isang freelance IT professional. Sabi niya, basta may laptop at internet, kaya niyang magtrabaho kahit saan sa mundo. Ang pamumuhay bilang isang digital nomad ay kamangha-mangha para sa akin. Ang mga kliyente ko ay nasa Amerika, Canada at Europa, pero nakakapagtrabaho ako habang pinagmamasdan ang ganda ng Pilipinas, paliwanag niya. Habang nakikinig ako, para akong nakatuklas ng isang bagong mundo. Sa amin, ang trabaho ay isang lugar na pinapasukan. Pero siya, kahit sa coffee shop, sa bahay, o kahit sa parke, ay kaya niyang magtrabaho. Unti-unti, dumalas ang aming pagmemensahe. Mula sa isang beses sa isang araw, nauwi ito sa pagbati sa umaga, pagbabahagi ng pananghalian, at pagpapaalam sa gabi. Nagkwento siya tungkol sa buhay sa ibang bansa, at ako naman, itinuro ko sa kanya ang mga tagong lugar sa Maynila. Kahit hindi pa kami nagkikita, kakaibang kapanatagan ang naramdaman ko. Isang araw, tinawag ako ni Itay. Lina, mag-usap tayo. Matagal na niya akong hindi tinatawag sa pangalan ko, kaya bigla akong kinabahan at umasa. Bihira kaming magkaroon ng personal na usapan, kaya pumunta ako sa sala na may kaunting pag-asa. Sa sala, nandoon sina Itay, Inay at si Ate Lorna. Seryoso ang kanilang mga mukha. Binuksan ni Itay ang usapan. Lina, alam mo namang gipit tayo. Ang ate mo ay maghahanda na para sa board exam at ang bunso mo naman ay papasok na sa kolehiyo. Alam ko na kung saan patungo ang usapan, pero nang marinig ko ang mga salita, parang nanigas ang puso ko. May ipon ka naman, di ba? Baka pwede mong tulungan ang bunso mo sa matrikula niya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pag-asa ko. Ako na naman, laging ako. Hindi nila ako pinag-aral sa kolehiyo dahil wala raw pera. At para bang hindi ko kailangan ng ibang kinabukasan kundi ang magtrabaho para sa kanila. Sumabog ang galit na matagal ko nang kinikimkim. Bakit palagi na lang ako? Bakit kailangan kong laging magsakripisyo? Si ate, di ba pwede rin siyang magtrabaho? Si bunso, naghanap ba siya ng scholarship? Bakit ako lang? Nanginginig ang boses ko at namumuo ang luha sa aking mga mata. Hindi pa ako kailanman sumigaw ng ganito, pero parang lahat ng sakit na inipon ko sa buong buhay ko ay biglang lumabas. Sumigaw si Itay. Anong klaseng pananalita yan? Pamilya tayo. Kapatid mo siya. Tumingin sa akin si Inay na may pagkadismaya at si Ate Lorna naman ay nakayuko lang. Sa sandaling iyon, muli kong naramdaman kung gaano ako nag-iisa sa bahay na ito. Padabog kong binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa mapadpad ako sa isang parke. Umupo ako sa isang bench at umiyak ng umiyak. Kinuha ko ang aking telepono. Walang tawag o mensahe mula sa mga magulang ko. Sa halip, may mensahe mula kay Marco sa social media. Anong hapunan mo? Isang simpleng tanong, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamalambing na salita sa buong mundo. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype. Pwede mo ba akong tulungan? Umalis ako sa bahay. Pagka-send, agad akong nagsisi. Ilang araw pa lang kaming nag-uusap, tapos hihingi ako ng ganitong pabor. Pero agad siyang sumagot. Ayos ka lang? Pupunta ako diyan ngayon din. At doon ko siya unang nakita. Sa personal, mas mabait ang kanyang itsura kaysa sa mga litrato. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagiging gitnang anak, ang laging pagiging segunda mano, ang mga araw na hindi ako pinapansin ng aking mga magulang, at ang nangyari kanina. Pinakinggan niya ang lahat ng hindi ako pinuputol, nakatingin sa aking mga mata at tumatango. Sa kabila ng pagiging estranghero, naramdaman ko ang kanyang init at pag-unawa. Nang dumilim, binuksan niya ang kanyang Airbnb app at nag-book ng matutuluyan para sa akin.
May magandang lugar dito malapit. Nag-book ako para sa 3 araw. Kailangan mo ng oras para mag-isip. Nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Isang taong hindi ko kaano-ano ang nagpapakita ng ganitong pag-aalala. Habang naglalakad kami papunta sa Airbnb, tahimik lang kami. Tumingala ako at nakita ko ang mga bituin sa kalangitan ng Maynila. Sinabi niya, kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pagdating namin sa tinutuluyan, hinatid niya ako hanggang sa pinto. Pagpasok ko, isang maliit ngunit maaliwalas na silid ang sumalubong sa akin. Mula sa bintana tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Umupo ako sa kama at muling naiyak. Tiningnan ko ang aking telepono. Wala pa ring mensahe mula sa aking pamilya. Talaga palang hindi ako mahalaga sa kanila. Nang gabing iyon, unang beses kong seryosong nag-isip. Kung mawala ako sa pamilyang ito, magiging maayos lang ba sila? Baka nga mas mabuti pa sila kung wala ako. Sa mga isiping iyon, nakatulog ako. Kinaumagahan, nagising ako sa isang hindi pamilyar na kisame. Sandali akong nalito, ngunit naalala ko ang lahat. May mensahe mula kay Marco. Kapag komplikado ang isip, kailangang kumain at matulog ng maayos. Isang simpleng pagbati, ngunit nagbigay ito ng init sa aking puso. Kasabay nito, pumasok din ang pag-aalinlangan. Masyado akong naging emosyonal kagabi. Paano kung masama siyang tao? Huwag kang magtitiwala agad, Lina. Masasaktan ka lang. Dahil dito, nag-reply ako. Okay lang ako. Aayusin ko to. Salamat sa tulong mo. Pumasok ako sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho, ipinangako ko sa sarili kong puputulin ko na ang ugnayan sa kanya. Ang pagiging abala sa paggawa ng kape at pagsilbi sa mga customer ay nakatulong. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, hindi mawala ang mga tanong. Paano ang matrikula ni Mina? Kung hindi ako uuwi, anong gagawin ng mga magulang ko? Baka hindi makapag-aral ang kapatid ko. Dahil doon, bumigat ang loob ko. Sa tanghalian, may mensahe na naman mula sa kanya. Kumain ka na ba? Balak kong tanggihan, pero kumalam ang sikmura ko. Nag-reply ako. Okay lang, kaya ko to mag-isa. Agad siyang sumagot. Kung okay lang sa'yo, sabay tayong maghapunan mamaya pagkatapos ng trabaho mo. Lagi rin kasi akong mag-isang kumakain. Hindi ko napigilang mapangiti. 6:00 ng gabi, nagkita kami sa isang restaurant. Gaya ng dati, mabait siya at seryosong nakinig sa mga kwento ko. Ano nang plano mo ngayon? Tanong niya. Naging tapat ako. Gagamitin ko ang ipon ko para sa matrikula ng kapatid ko. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami. Ang sikat ng araw sa hapon ng Maynila ay mainit-init. Bigla siyang nagsalita. May mungkahi ako. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Lumalaki na kasi ang trabaho ko at hindi ko na kaya mag-isa. Mga simpleng gawain lang pero kailangan ko ng tulong. Nabigla ako. Wala po akong alam sa ganyang trabaho. Ngumiti siya. Okay lang, tuturuan kita. Ang mahalaga, gusto mong matuto. Habang pauwi ako, gulong-gulo ang isip ko. Seryoso kaya siya o dahil lang sa awa? Nang gabing iyon, nagpasya akong umuwi. Para sa matrikula ng kapatid ko, kailangan kong ayusin ang sitwasyon. Pagdating ko sa bahay, naghihintay si inay sa pinto. Mugto ang kanyang mga mata. Saan ka galing? Tanong niya na may halong panunumbat. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Mahinahon kong sagot. Si Itay ay nasa sala at inirapan lang ako. Si Ate Lorna ay nasa kwarto at si Mina lang ang sumalubong sa akin at yumakap. Ate, saan ka galing? Nag-alala kami. Sa aking kwarto, kinuha ko ang naipon kong pera. Pera iyon mula sa maagang pagtatrabaho matapos kong isuko ang pangarap kong mag-aral sa kolehiyo. Inipon ko iyon para sana sa aking pag-alis at pagsasarili. Kinaumagahan, iniabot ko kay Itay ang isang sobre. Para sa matrikula ni Mina. Nagulat siya, pero agad ding bumalik sa walang emosyong mukha. Mabuti, kailangan talagang makapag-aral ng kapatid mo. Masakit ang mga salitang iyon. Ang salitang kailangan ay hindi nila alam kung gaano kasakit para sa akin. Pero hindi na ako umiyak. Sa halip nagpasya ako. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Habang papasok sa trabaho, nag-message ako kay Marco. Bukas pa ba ang alok mo? Gusto ko ring mabuhay ng ganyan. Malaya, kung ano ang gusto ko. Nang gabing iyon, nagkita kami ulit. Ipinakita niya sa akin ang kanyang trabaho, website design, app programming, isang bagong mundo para sa akin. Magsimula ka sa mga simple. Pagsagot sa emails, pag-aayos ng dokumento, at unti-unti, pag-aaralan mo ang design. Maganda ang alok, mas maganda kaysa sa trabaho ko sa coffee shop.
Ngunit ang sumunod niyang alok ang mas nakakagulat. Maghahanda ako ng opisina at matitirhan mo. Magkaiba ang cost of living dito at sa ibang bansa kaya hindi ito magiging pabigat. Nagduda ako, bakit mo ako tinutulungan? Seryoso siyang sumagot. Nagsimula rin akong mag-isa. Naisip ko, sana may tumulong sa akin noon. Ngayon, gusto kong ako naman ang maging ganoong tao. Pagkalipas ng 1 linggo, lumipat ako sa isang maliit na apartment. Isang luma, ngunit komportableng lugar sa isang eskinita malapit sa kanyang opisina. Sinabi ko sa mga magulang ko na sa dormitoryo ako ng kumpanya titira. Si Mina lang ang nakaalam. Ate, kung saan ka masaya, doon ako, sabi niya, at tinapik ang likod ko. Masaya ang bagong trabaho. Sa simula, simpleng pagsagot lang ng email pero unti-unti natuto akong gumamit ng Photoshop. Si Marco ay isang napakatiyagang guro. Kapag nagkakamali ako, hindi siya nagagalit. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuturo ulit. Kapag may nagagawa akong tama, buong puso niya akong pinupuri. Ang galing mo, ang bilis mong matuto. Naging masaya ang bawat umaga papunta sa opisina. Madalas, sabay kaming kumakain ng hapunan. Naghahanap kami ng masasarap na kainan. Nag-uusap tungkol sa trabaho at sa buhay. Ikinuwento niya ang kultura sa ibang bansa. Ako naman, ang mga kwento ng Maynila. 1 buwan ang lumipas, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang maliit na proyekto, isang website banner design. Nagpuyat ako at natapos ko ito. Nanginginig kong ipinakita sa kanya at nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Perpekto, pwede na itong isend sa kliyente. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang profesional na pagmamalaki. Isang damdaming hindi ko naramdaman kailanman sa coffee shop. Natural na nagbago ang aming relasyon. Isang gabi, habang abala sa trabaho, nagkadikit ang aming mga kamay. Pareho kaming natigilan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ang aming unang halik ay nangyari sa ibabaw ng mesa sa opisina. Simple lang, pero mainit. Mula noon, naging magkasintahan kami. Tuwing weekend, naglalakbay kami. Mga magagandang lugar sa Pilipinas, Tagaytay, mga beach sa Batangas. Habang tumatagal, naramdaman kong nagbabago ako. Hindi na ako ang gitnang anak na walang halaga. Isa na akong malayang individual. May sarili akong desisyon, sariling buhay. Dumami ang trabaho at gumaling din ako. Ipinagkatiwala sa akin ang mas malalaking proyekto. Nakakatanggap ako ng magagandang feedback mula sa mga kliyente. At laging sinasabi ni Marco, lahat ito dahil sa iyo, kinikilala ang aking kontribusyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan ako. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumili siya ng sarili naming opisina at nakakuha ng long-term visa. Mag-i-stay pa ako dito ng 1 taon. Pagkatapos noon, gusto mo bang sumama sa akin sa ibang bansa? Nanabik ako sa kanyang alok. Tahimik naming pinatibay ang aming pag-ibig. Walang magarbong singsing o malaking selebrasyon. Isang pangako lamang sa teres ng aming opisina habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Magsama tayo habang buhay. Tumango ako. Hindi ko pa sinasabi sa aking mga magulang. Kailangan ko pa ng panahon. Dumalang ang aming komunikasyon. Minsan, kapag tumatawag si Mina, kinakamusta ko ang sitwasyon sa bahay. Si Ate Lorna raw ay hirap pa rin sa paghahanap ng trabaho at si Itay naman ay laging lasing. Minsan, nakakaramdam ako ng guilt pero iwinawaksi ko ito. May karapatan din akong mabuhay para sa sarili ko. Habang naglalakad ako sa masikip na eskinita papunta sa opisina, naisip ko, dati, ito ang buong mundo ko. Ngayon, malawak na ang mundo at marami pa akong pupuntahan. Lalo na't kasama ko siya. Dumating ang araw na natural na lumalabas sa bibig ko ang mga salitang mahal kita. Sa una, nahihiya pa ako pero nasanay din. Nang una kong sabihin iyon, nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Isang bagong damdamin para sa akin ang magmahal at mahalin ng tunay. Ang init na hindi ko nakuha sa aking pamilya ay araw-araw ko nang nararamdaman. Hindi na ako ang gitnang anak na walang kuwenta. Isa na akong mahalagang designer sa isang kumpanya, kasintahan ng isang mabuting lalaki at higit sa lahat, bida ng sarili kong buhay. Ang buhay kong nagsimula sa isang masikip na eskinita ay patungo na ngayon sa isang mas malawak na mundo. 6 na buwan matapos naming magkasundong magpakasal, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang maikling mensahe mula kay Ate Lorna, ikakasal na ako sa susunod na buwan. Masyadong biglaan, akala ko'y biro. Matagal na siyang walang kasintahan at abala sa paghahanap ng trabaho. Tumawag ako agad. Ano? Kanino? Iba ang boses niya.
Isang lalaking ipinakilala ni Itay 1 buwan na ang nakakaraan. Nagtatrabaho sa bangko, maayos ang lagay niya, kaya minadali na namin. 1 buwan para magpasya na magpakasal. Ngunit mukhang masaya siya kaya binati ko na lang. Kinabukasan, tumawag si Inay. Ang boses niya ay puno ng galak. Ikakasal na ang ate mo. Sa wakas, may magandang nangyari rin sa atin. Bakit parang may kirot sa sinabi niya? Ang lahat ba ng pag-unlad ko sa loob ng 6 na buwan ay hindi magandang bagay? Pilit kong iwinaksi ang isiping iyon. Sa dulo ng usapan, maingat na nagtanong si Inay, "Lina, anak, baka may pera ka diyan? Kakasimula lang ng ate mo sa trabaho, wala pa siyang ipon. Malaki ang gastos sa kasal." Sa sandaling iyon, bumalik ang galit. Ako na naman, palagi na lang ako ang nilalapitan. Ngunit pinakalma ko ang aking sarili at sumagot, "Titingnan ko po." Nang gabi ring iyon, ikinuwento ko kay Marco ang sitwasyon. Seryoso siyang nakinig at nagbigay ng hindi inaasahang mungkahi. "Imbitahan mo ako sa kasal. Gusto kong makilala ang pamilya mo." Nagulat ako. Lihim pa rin kasi ang tungkol sa amin. Ang alam lang nila ay katrabaho ko siya. Pero naisip ko, ito na siguro ang tamang pagkakataon. 2 linggo bago ang kasal, bumisita kami sa bahay. Ang luma at masikip na bahay ay parang lalo pang lumiit. Nakasuit si Marco at may dalang alak at tsokolate. Noong una, naiilang pa ang mga magulang ko, pero dahil sa magalang at mabait na pakikitungo ni Marco, nawala rin ang kanilang pagkailang. Sa hapunan, ipinakilala ni Marco ang kanyang sarili. Bigla siyang nagsalita, "Mahal po namin ni Lina ang isa't isa at plano na po naming magpakasal at manirahan sa ibang bansa." Tumahimik ang lahat. Hindi ko makakalimutan ang gulat sa mukha ng aking pamilya. Namula ako at napayuko. Si Itay ang bumasag sa katahimikan. "Kasal? Anong bigla ang usapan yan?" Ngunit mahinahon na ipinaliwanag ni Marco ang lahat kung paano kami nagkakilala at ang aming mga plano sa hinaharap. Sa huli, nagsalita si Itay. "Kung tutulungan ninyo ang kasal ng panganay, sige, payag na ako." Parang sinaksak ang puso ko. Hanggang ngayon, gamit pa rin ang tingin nila sa akin. Mas mahalaga pa ang gastos sa kasal ni ate kaysa sa kaligayahan ko. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Sa araw ng kasal ni ate, tahimik din kaming aalis. Naging marangya ang kasal ni Ate Lorna. Ginanap ito sa isang mamahaling restaurant. Ang wedding gown na binili gamit ang perang ibinigay ko ay nagpalitaw lalo sa kanyang ganda. Naging masaya ako para sa kanya. Pagkatapos ng kasal, tahimik kaming nagpaalam. Walang emosyon si Itay, balisa naman si Inay. Si Mina lang ang buong pusong bumati sa amin. "Ate, maging masaya ka." Ang aming kasal ay simple lang, isang civil wedding. Ang kanyang mga magulang na nasa Amerika at ilang malalapit na kaibigan ang dumalo sa pamamagitan ng video call. Walang magarbong dekorasyon, pero mas mainit at totoo ang pakiramdam. Ang pinakagulat ko ay ang pagtanggap ng kanyang mga magulang. Nag-iisa lang ang anak naming lalaki, kaya matagal na naming pangarap magkaroon ng isang magandang anak na babae. Hindi ko napigilang umiyak. Anak naming babae, ang simpleng salitang iyon ang pinakamainit na narinig ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang maliit na kondo. Lumago ang negosyo ni Marco at nagpatuloy ako bilang designer. Buwan-buwan, binibigyan ako ni Marco ng allowance para sa lahat ng gusto mong gawin na hindi mo nagawa noon. Ginamit ko ang pera para mag-aral sa isang design school. Naging masaya ako sa pag-aaral dahil kusa ko itong ginusto. Patuloy ang aming mapayapang buhay. Hindi na ako ang babaeng malungkot sa isang eskinita sa Sampaloc. Isa na akong asawa at isang respetadong propesyonal. Minsan, naaalala ko ang aking pamilya, ngunit mas nangingibabaw ang kasalukuyang kaligayahan. Ngunit makalipas ang 3 taon, tumawag si Inay. Nanginginig ang kanyang boses. "Lina, anak, may nangyari." Kinabahan ako. Ang balita ay nakakagulat. Nalugi raw ang negosyo ng asawa ni ate at nasangla pati ang bahay ng aming mga magulang. Nasa business trip si Marco. Ayaw ko siyang abalahin. Ito ay problema ko na kailangang lutasin. Halos lahat ng allowance na bigay niya ay naipon ko. Akala ko, para lang sa emergency, hindi ko inasahang gagamitin ko ito ng ganito kabilis. Nag-book ako ng flight. Sinabi ko lang kay Marco na may sakit si Mina. Nakatira pansamantala ang aking pamilya sa bahay ng tiyahin namin. Pagdating ko, mas malala ang sitwasyon. Lasing si Itay, pagod na pagod si Inay, at si ate naman ay puno ng pagsisisi. Kinabukasan, gamit ang ipon ko, bumili ako ng isang maliit na bahay. Sa perang naipon ko, nakabili ako ng disenteng bahay at lupa. Kakaibang pakiramdam. Isang anak na bumibili ng bahay para sa kanyang pamilya,
isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ibinigay ko sa kanila ang susi. Dito na po kayo titira. Hindi sila makapaniwala. Umiiyak na tinanggap ni inay ang susi. Saan galing ang ganito kalaking pera? Biglang tumunog ang telepono ko. Si Marco. Sinundan niya pala ako. Walang sabi-sabi, tumayo siya sa tabi ko. Alam niya ang lahat, pero hindi niya ako hinusgahan. Kinabukasan, sinamahan niya akong bumili ng mga gamit ref, washing machine, mga kama. Nang lumipat na sila sa bagong bahay, hindi ko makakalimutan ang kanilang mga mukha. Umiiyak si inay habang paulit-ulit na hinahawakan ang kamay ko. Salamat anak. Maraming salamat. Unang beses kong narinig iyon mula sa kanya. Si ate naman ay paulit-ulit na nagsasabi ng sorry. Sa isang sulok ng isip ko, naisip ko, ito na ba? Kinikilala na ba nila ako bilang anak? Hindi ko alam kung saya ba o lungkot ang nararamdaman ko. Lumapit ang bayaw ko at yumuko. Salamat Lina. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Biglang pumasok si Itay, lasing na naman. Tiningnan niya kami at tumawa ng mapakla. Magaling talaga ang gitna kong anak. Nakabingwit kasi ng magaling na asawa. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Minamaliit pa rin niya ako, na parabang lahat ay dahil lang sa asawa ko. Tumahimik ang lahat. Biglang nagsalita si Marco, mahinahon ngunit may diin. Itay, ang perang ginamit ng asawa ko ay galing sa ipon niya para sa pagtanda ninyo, kung sakali. Wala po akong inilabas ni isang kusing. Saan po kayo makakahanap ng ganitong klaseng anak? Namutla ang mukha ni Itay. Napaupo na lang siya sa sahig. Hindi ko na kinaya at lumabas ako. Naglakad-lakad ako sa mga eskinita. Pagbalik ko, wala na si Itay sa sala. Nasa kwarto raw at hindi na lumabas. Habang nag-iimpake ako, pumasok si inay. Ang tatay mo, hindi naman talaga ganyan. Mataas lang ang pride, pero kulang sa kakayahan. Kaya sayo niya na ibubunto ng galit niya. Ikinuwento niya ang lahat. Kung bakit si Ate Lorna ang laging pinapaboran, kung bakit si Mina ang laging inaalagaan, at kung bakit ako ang laging napapabayaan. Ikaw kasi ang pinakamatatag, kaya umasa kaming maiintindihan mo ang lahat, sabi niya. Nung umalis ka, nagsimulang uminom ang tatay mo. Minsan, lasing siyang umiiyak at tinatawag ang pangalan mo, humihingi ng tawad. Nanikip ang dibdib ko. Namiss din pala ako ni Itay. Ang totoo, habang nagpapasalamat kami sa asawa mo, lalo lang lumalaki ang inferiority complex ng tatay mo, dugtong ni inay. Doon na bumagsak ang pader sa puso ko. Inay, anak niyo rin ako. Humagulgol ako. Gusto ko lang marinig minsan na maganda ako, na magaling ako, na salamat. Anak niyo rin naman ako, di ba? Umiyak din si inay. Bigla may gumalaw sa kama. Nakaupo pala si Itay sa sulok, nakatalikod, at nanginginig ang mga balikat. Humahagulgol siya. Patawarin mo ako anak. Iyon ang unang beses na narinig ko siyang humingi ng tawad. Lalo akong napaiyak. Matagal kaming tatlong umiyak. Sa mga luhang iyon, natunaw ang lahat ng sama ng loob, sakit, at pagmamahal na hindi masabi. Kinabukasan, hinatid kami ng buong pamilya sa airport. Hinawakan ni Itay ang kamay ko. Mag-iingat ka, sabi niya, at idinugtong ng pabulong. Kung wala ka, matagal nang wasak ang pamilyang ito. Pagbalik namin sa aming tahanan, nanatili ang guilt sa aking puso, ang paglilihim ko tungkol sa ipon. Isang araw, tinanong ko si Marco, hindi ka ba galit na nag-ipon ako ng palihim at ginastos para sa pamilya ko? Tumingin siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Mahal, ako ang pinakamasayang tao sa mundo dahil ikaw ang asawa ko. Pera mo yon, malaya kang gamitin sa gusto mo at may tiwala ako sa pagkatao mo. Napakabuti mong asawa. Umiyak ako sa sinabi niya. Naramdaman ko kung gaano ako kamahal. Niyakap niya ako ng mahigpit. Makalipas ang isang buwan, tumawag si Itay. Kumusta ka na anak? Tanong niya, hindi lasing. Patawad sa lahat. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang pinakamagaling. Sa mga salitang iyon, habang hawak ang telepono, napahagulgol ako. Sa wakas, naramdaman kong anak na niya ako. Mula noon, nagbago ang lahat. Linggo-linggo kaming nag-uusap. Nagtayo ng maliit na tindahan sina ate at ang kanyang asawa sa tulong ng aming mga magulang. Si Mina naman ay nagsisikap na sa pag-aaral. Gusto kong maging tulad ni Ate Lina, sabi raw niya. Malaki ang ipinagbago ng buhay ko. Mula sa masikip na eskinita, mula sa pagiging isang anak na hindi pinapansin, ngayon, ako ay isang babaeng minamahal at may halaga. Sabi ni Marco, kahit saan ka, nagniningning ka. Ngumingiti ako sa tuwing sinasabi niya iyon dahil alam ko na ang liwanag ay hindi lang galing sa kanya. May sarili rin akong liwanag sa loob ko.
Medyo natagalan lang bago ko ito natagpuan. Minsan, kapag namimiss ko ang kalangitan ng Maynila, tumatayo ako sa aming veranda at pinagmamasdan ang mga bituin. Parehong mga bituin, pero iba na ang nakikita ko ngayon. Hindi na kalungkutan, kundi pag-asa. Ang buhay ay patuloy na dumadaloy at sa agos na ito, buong pagmamalaki kong natagpuan ang aking lugar.